Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay napakaganda. Kasi unang-una, maiksi lang. Pero huwag kayong mag-alala, mahaba pa rin yung sermon ko. Hindi ko kayo bibiguin. Pero ito po ay napakaganda. Unang-una kasi ang dami ko ring natutuhan. Pag nag-aaral ako upang mag-share po sa inyo ng Bible, unang-una ko hinahanap. Ano kaya yung matututuhan ko dito? Para excited akong i-share sa inyo. Di ba? Parang ano yan pagkain. Sabi ko nga si Sister Jade. Sister Jade, ang sarap magluto ng adobong manok. Sabi ko sa kanya kanina. Gusto ko i-share. So parang pagkain din ng salita ng Diyos, gusto ko rin i-share sa inyo to kasi ang daming aral na magagamit natin bilang mga Kristiyano. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 22. Mateo 22, 34 hanggang 40. Ang Panginoong Hesus ay nasa gitna ng pag-atake ng mga Pariseo na inis sa kanya sapagkat tatandaan nyo kanyang pinalis ang mga lamesa na pinagkakakitaan ng mga Pariseo, mga Sadyuseo doon sa templo. At dito, kanilang inaatake si Jesus at pinapatunayan nilang hindi magaling na guro. Ngunit sila ay mabibigo. At dito, tatanungin nila ang Panginoon ng isa pang napakahalagang tanong na ating pag-aaralan. Mateo 22, 34 hanggang 40. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Manalangin po muli tayo. Panginoon, tulungan niyo po kaming makaunawa at maantig ang aming mga puso sa katuruan mula sa Biblia. Sa mga salita ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga katuruan, sana po magbago aming buhay. Pinapanalangin ko, Lord, yung ilan sa amin na pumasok dito sa CCF na may mabigat na problema, suliranin sa kaperahan, sa relasyon, sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin lahat yan ay kontrolado mo, ngunit kami po humihingi ng kalakasan at kung mamarapatin nyo, kasagutan diyan po sa aming dinadala. Sana, Panginoon, kami pong mga may dinadala ay hindi ma-discourage. Kung hindi, mabaling sa Diyos na makakalutas ng lahat ng aming problema. Kahit minsan, kami po inyong pinaghihintay, ang paghihintay na iyan ay hindi dahil sa kayo malupit o nagsasawalang bahala, kundi mayroon po kadahilanan upang kami turuan, palakasin o para ayusin ang mga bagay na inihahanda mo para sa ikaluwalhati na yung pangalan at ikabubuti namin. Palakasin mo po ang aming mahinang pananampalataya. Palakasin mo po ang mahihina. At bigyan mo po ng karunungan ang mga naghahanap ng sagot sa kanilang sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe ay ang pagbasa sa Biblia sa loob ng 7 segundo. Kahit ano siguro bilis mong magbasa, hindi mo magagawa yun. Pero ito po kasing binasa natin, tinatanong sa Panginoon, ano ba yung pinakabuod? Ano yung pinaka-importanting mensahe sa Biblia? At yung pong buod o yung pinaka-importanting mensahe sa buong Biblia ay sinamarize ng Panginoon doon sa verses 37 up to 39. So inarasan ko po yung aking sarili. Pagbabasahin mo yung verse 37 up to verse 39, 7 seconds. Kaya sinabi ko na ang buong Biblia sa loob ng 7 segundo.
Kasi ang sabi ng Panginoon, sa mga utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ng mga propeta at ang buong batas. Ibig sabihin yung buong Bible. Sa talino ng Diyos, yung ganyang kakapal na Biblia ay kanyang nakompress doon sa 2 kautusan. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Kaya napaka-importante, isipin mo no, na lagay niya ang katas ng buong Biblia sa 2 kautusang ito. Kaya 3 po ang ating punto. Ang una, isang napakahalagang tanong. Ang pangalawa, ang buong Biblia. At ang pangatlo, pagsunod sa buong Biblia. Ito pong Mateo na ating pinag-aaralan, na mahigit alos magtatatlong taon na, isa siyang kakaiba. No? Kasi yung 28 chapters lahat, yung first 15 chapters, ay halos yung first 3 years of the ministry of the Lord. Pero yung last 13 chapters, 13 chapters, ay ibinuhos doon sa huling araw lamang ng buhay ng Panginoon. Yung last week, yung pagpasok niya sa Jerusalem, kung saan siya ay binati ng Hosanna, di ba? Wednesday pa rin yun. Ilang araw na tayo dun sa Wednesday. Kasi Monday, pumasok sa Jerusalem. Tapos Tuesday, pinalis niya yung templo. Binaliktad niya yung money changers. Tsaka yung nagbebenta ng mga hayop na pinagkakakitaan ng mga pari. By Friday, pinatay na siya. At ito yung week ng kanyang death and resurrection. 13 chapters yan. Yang ilang araw na yan. So nasa gitna po tayo ng pinakamatinding pag-aaral ng ilang araw sa buong Biblia. Kaya napakahalaga. At dito, matapos nga pong palisin ng Panginoong Hesus ang mga kumikita, pinagkakakitaan ng kanilang pagiging pastor at pare, eto na ang mga pastor at pare, mga Pharisee at mga Sadducee, inaatake ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga tanong na inaakala nilang makakapagbaliktad sa Panginoon, na lalabas na walang alam ang Panginoon. Ngunit sila ang binaliktad ng Panginoon sapagkat ang kalaban nila ay ang utak ng lumikha ng lahat ng bagay, ang sumasagot ng lahat ng tanong. At sinubukan nila ang Panginoong Hesus, kung matatandaan nyo, nung una, sinubukan nila upang bitagin ang Panginoon. Tinanong nila, dapat bang magbayad ng buwis? Tatandaan niyo yun? Kasi gusto nilang sabihin ni Jesus, hindi dapat magbayad ng buwis tayo mga Hudyo para hulihin siya ng mga Romanong mananakop. Tatandaan niyo po ba yun? Pero sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Give to Caesar what is Caesar, and to God what is God. So napaliwanag ng Panginoon, baksak sila doon. Yung pangalawa, yung last week, yung ipinreach ni, yung huling sermon ni Pastor George, yung mga Sadducee, kasi dalawa yan, Pharisee at saka Sadducee. Yung Sadducee, yun yung mga namamahala ng templo, na hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. Kaya nga sabi namin ni Pastor George, hindi sila naniniwalang may buhay sa kabilang buhay. That is why they are sad, you see. Nakuha niyo po? Tawa naman tayo dyan. Thank you very much. Sad, you see. That is why, biro mo pag namatay ka, wala na. That is why they are sad, you see. Yan. Ngayon, itong pangatlong tanong nila na pinipilit nila na lansagin ang pagiging guro ng Panginoon. Pero imbis na lansagin nila ang reputasyon ni Jesus, sila ang nilansag. In fact, ito na yung huling question. Pagkasagot ni Jesus dito na ibang sagot, pambihirang talino, natakot na sila. Kaya mababasa mo sa kahuli-hulihan itong chapter 22, sabi doon, Matthew 22:46, from that day, matapos sagutin ni Jesus, itong pangatlong tanong, no one dared to ask him any more question. Mula noon, matapos masagot, ito yung pag-aaralan natin, wala nang nangahas na magtanong pa ng kahit anong tanong sa Panginoon. Sapagkat, imbis na baliktarin nila ang Panginoon, sila ang tinutumbalelong. Alam niyo ba yung salitang yung tumbalelong?
Binabaliktad-baliktad sila. Hindi na sila magtatanong, pero by chapter 23, hindi na pagtatanong, hindi na pagdedebate, sila ay naginang violente. They will now attack Jesus Christ violently, physically. Kaya pag-aralan po natin, ang huling tanong na kanilang muli, katulad ng unang 2 tanong, ginagawa hindi upang talaga magtanong, kundi para hulihin ang Panginoong Hesus na magsalita ng isang bagay na bawal, ay isang bagay na makakasakit kay Jesus. At alam nilang matapang si Jesus. Kaya ito ang kanilang ginagawa. Ano ba yung tanong na yun? Pag-aralan po natin. Sabi sa verse 34, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Bakit napatahimik? Sapagkat yung sagot ni Jesus sa mga Saduseo na meron ngang muling pagkabuhay na si Moises na rin na nagsabi, ay napatahimik ang mga Saduseo. Ibig sabihin, napahiya sila, no? At ngayon, nagtipon-tipon sila. Now, tatandaan niyo po, ang mga Pariseo at saka mga Saduseo, magkalaban yan. Ano? Pero, imbis na matuwa ang Pariseo dahil nagapi ni Jesus ang mga Saduseo, parang nagkampi pa. O kami naman. Ano? Minsan, meron silang common enemy. So, kahit sila matinding magkalaban, dahil si Jesus ang kalaban nila, nagkampi sila. O kayo naman ang tumira kay Jesus, natalo kami. So, ang ginawa ng mga Pariseo, sabi nila, padala natin yung pinakamagaling nating theologian o biyasa sa batas. So, sabi sa verse 35, isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusang Udyo, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sa English, one of them, a lawyer. Ano, bakit lawyer? Ano, bakit Pharisee, priest, and yet lawyer? Ano, bakit ganun sinabi ng Bible? You have to remember that Israel once was under a theocracy. Tayo, we are under a democracy. Ano? Ibig sabihin, ang kanilang pamunuan ng gobyerno ay mga pare, mga pastor. Okay yun, magandang idea yun. Pwede ba yun? Mga pastor, ang President Pastor E.J. Del Mundo, alias John Lloyd. Yan, magandang title yan, mahaba. Ano? So, ganun, ano? Sorry, hindi ko napigilan. Okay, so, etong lawyer na to, yung pinakamagaling, he's a scribe. Bihasa siya. Sa ating panahon ngayon, siya yung matuturing na merong Doctor of Theology. So, he is a lawyer and a theologian. Sapagkat doon, pag nagkamali ka, ang hahatol sa'yo are the theologian, politician. So, ito yung pinakabihasa nila. Ang mga scribe, ang specialty niyan ay interpreting the law. Sila yung mga magagaling sa batas. Kaya sabi nila, bigay natin yung pambato natin para si Jesus ay mapahamak. May masabi siya na ikakagalit ng mga taong bayan. Alam niyo, ang kultura noon, parang yung kultura ngayon ng mga Muslim. Yung mga Muslim, natatandaan niyo, pag may nasabi ka tungkol sa Quran, papatayin ka. Masyado silang zealous. Napansin niyo po ba yon? Pag meron niya na parang may na-drawing lang si Muhammad, ano, yung galit na sila. Ganun noon, kaya pag may nasabi si Jesus na isang bagay na kontra sa Torah o dun sa libro ng mga Hudyo, sabi nila, ibabaling natin ang galit sa kanya. Ito po yung ginagawa nila. Bakit? Muli, sapagkat si Jesus, although ang dami niyang ginagawang mabuti, kinalaban yung kanilang business. Kaya, yung negosyo nun ay religion. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya yung una po nating punto, ano ba yung ibinira nung Pharisee, ng lawyer, dalubhasa sa kautusan? So, number 1, isang napakahalagang tanong. So, ito yung naisip niya bilang a doctor in theology na pinakamahirap at pinakadelikadong tanong. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Ngayon, dapat po nating matandaan na ang mga Pharisee, ginulo nila ang kautusan. Ano? Kaya itong tanong na to ay imposible sa isip nila na masagot kasi sila mismo nagtatalo-talo
kung ano ba yung importante, hindi importante, unang kautusan, pangalawang kautusan, most important, less important. In fact, dahil sila ay ang gumagawa ng mga batas, kung matatandaan nyo po, ang background, ang mga rabbi ay kinuha sa Pentateuch, the first 5 books of the Bible, yung 10 commandments. Ilan ang commandment ni Lord? 10 commandments. Ginawa nila tong 613 commandments. Natatandaan niyo po ba yun? Bakit? Kasi, pag maraming command, marami silang pagkakapirahan kasi sila yung patupad. Di ba? Minsan dito may mga, yung mga batas. Sabi nga nila, pag dinagdagan mo pa ang batas, hindi naman tutuwid ng tao. Makakakuha lang dahilan yung mga korap na pulis o MMDA, mga korap, di naman lahat, para may pagkakitaan. No? So ito po yung ginagawa nila. From 10, ginawa nilang 613 times. Paano nila ginawa to? From 10 commandment, ginawa nilang 613, ginawa nila, dinagdagan nila ng isang batas, bawat isang letra ng 10 commandments. Ba sinabi mong, huwag kang sasamba. W, huwag kang gaganyan. A, G. So lahat yung ginawa nila. So lumabas, 613 letters in the Hebrew 10 Commandments at naging 613. Tapos, hinimay nila to. Doon sa 613, ginawa nilang division, 248 affirmative o positive law. Saan nila nakuha yung 248? One for every part of the human body. So, binilang nila yung part of human body. 2 tenga, 2 mata, 2 ilong. Di pala, 1 ilong. Ilan na yun? 5 na yun. So, ganun, binilang nila. So, hindi po ako nagbibiro. Totoo po to. So, ilan natitira? 613 minus 248. Ilan natitira? 365 naman yung kanilang kinategorize as negative law. One for each day of the year. 365. Totoo po to. Tapos, hinati-hati pa nila to doon sa heavy and light law. Ibig sabihin, merong tinatawag na mortal sin and isang klaseng sin? Ang galing nyo sa theology, alam na alam. Venial sin. Mortal and venial sin. Tapos, nagdagdag pa sila ng kung ano. Kaya itong tanong nila, para nakangiti yung abogado o yung lawyer, sabi niya, tingnan natin, masagot mo yan. Kami nga nagkakagulo 10, 613, 365, 248, divided by 2 equals, give me 1. Sagutin mo. Yan po yung tanong. Hindi totoong tanong, kundi tanong na isang bitag para pagmukaing mangmang ang Panginoong Hesus. Hindi lang para pagmukaing mangmang, para din, kanya lang inaasahan, sumagot ng sagot si Jesus na saliwa sa kautusan ng mga Hudyo na maaaring ikagalit ng mga Hudyo. So ito po ay isang plano na medyo hindi maganda. So ang sagot ni Jesus ay napaka-critical at maaaring dangerous or delikado. Pero nung binabasa ko to, interesado ako. Paano sasagutin ng Panginoon to? Kasi kung masagot niya to, kung masabi niya anong pinaka-importanting utos, maliman yung kanilang intensyon ng tanong, pero magandang tanong. Hindi po ba? At pag nalaman mo yung tanong na iyan, ay napakasarap sigurong sunurin. So yun po yung ating unang punto. Isang napakahalagang tanong. Pangalawa, ang buong Biblia. The whole Bible in the infinite mind of our holy God. Sabi nila, ako, tulad ko, ang tagal ko mag-sermon, di ba? Sabi nila, si Jesus Christ, kung titingnan mo yung kanyang mga mensahe, napaka-kaigsi, pero napaka-precise. He can say what I can. Masasabi niya sa loob ng 1 minuto, yung sinasabi ko na 1 oras. Ay, gano'n naman pala, Pastor EJ. Ba't hindi mo gawin? Hindi naman ho ako si Jesus. Ako ho ay si John Lloyd lamang. Hindi ho ako si... Sorry.
Anyway, nag-aral na nga ako. Sabi nila, pag hindi ka nag-aral, mas mahaba. Pag nag-aral ka, mas maigsi. Pero mahaba pa rin. Pero ang Panginoon, pag nagsalita, talagang pilim-pili, compressed, precise, 100% true. That's the mind, the brilliant mind of God. Sabi nila nung ako po nasa military, sabi nila, what are the components of a military briefing? Di ba? Military briefing. Anong component niyan? Anong dapat na sa military briefing? Kasi dapat mabilis, gera eh. Sa ABC, accuracy, brevity, clarity. Ano yung brevity? Brief. Maiksi. Ayan. Hindi ko po sinunod yun. I want it long. Ayan, okay. So the whole Bible summarized ang buong Biblia. Ito yung sagot ni Jesus. Ano ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang una mong counter question, bakit yan ang pinaka-importante? Ang dami namang utos na magaganda rin. Hindi ba? Maganda yan. Sapagkat dyan po nagmumula, yan ang ugat ng lahat ng batas ng salita ng Diyos. Papaliwanag po natin yan. Pero tandaan nyo, dalawa pong aspeto ang intensyon ng lawyer upang siya ay ipahamak, at ang Panginoon ay binabantayan niya yan, pero gusto rin sagutin ito ng Panginoon ng tama, hindi para dun sa mga nambibitag sa Kanya. Pero naisip ko, para sa atin, kasi sabi ni Lord, kahit ako'y inyong tinatanong ng hindi naman tanong, kung hindi isang bitag, pero itong Bible na to, isusulat ni Mateo to, at babasahin ni Pastor EJ, at babasahin ni Kuya Boy, okay, ni Kuya Gerald, at ng mga Christian. Kaya sasagutin ko ng tama pa rin. Yung unang parte na gusto nilang mapahamak si Jesus ay hindi nangyari. Bakit? Sapagkat ang isinagot ni Jesus ay isang talata na galing sa Deuteronomy 6:4 and 5. Ito ang pinakasikat na confession of faith o Bible verse ng mga Hudyo. Kung baka tinanong mo, anong pinaka-importanting kanta? Bayang Magiliw. Lahat kilala, lahat alam. So this is the Bayang Magiliw of the Jewish theological hierarchy. Ito yung alam nila, ito yung tinatawag na the Shema. The Shema. In Hebrew, here. This is the Shema. Kumbaga sa Catholic, this is the Rosary. This is the most important, pinakakilalang Bible verse from Deuteronomy 6:4-9. Ang sabi ni Jesus, ito yung pinaka-importante. You shall love the Lord your God. Ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, kaluluwa. Ito ay galing sa Deuteronomio 6:4-5. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigan mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. That is the Shema. At yung mga Hudyo nun, I think hanggang ngayon, they must stop twice a day, put cover on their head, and recite the Shema. You shall love the... Ano pala yung Muslim pala yan? Meron silang mga ritual, tumitigil sila. Pag nasa aeroplano, makikita mo yung mga Hudyo, kahit nasa gitna, sinasabi ng pilot, please sit down and put your seatbelt. Tatayo yan, gagaganon. You shall love the Lord, gagaganon sila. Hanggang ngayon, pumunta ka sa Wailing Wall, they do this, the Shema. So, hindi nila matira si Jesus kasi He gave them their very own most popular verse, the Shema. At yung Deuteronomy 6:4-9, ito ang pinaka-importante kasi makikita natin na pag mahal mo si Lord, lahat ng utos niya, susunodin mo. Pero, itong problema. Wala sa puso ng mga Pharisee at ng mga Sadducee ang pagsunod sa Panginoon. Ito isang relihiyon. Kaya ito nangyari. So, ang sabi sa verse 5, ibigin mo si Yahweh. Ang sabi niya, ibigin mo si Yahweh na iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sabi sa verse 6, tuloy natin,
Ang mga utos na ito, itanim ninyo sa inyong puso. Sabi sa verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Naintindihan mo ba yun? Naintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ni Lord? Ibig mo sabihin nun, talagang ipulupot mo yung Bible sa ulo mo? Nakaganyan ka, oh. Excuse me. Bakit ka mayroong Bible sa mukha? Bakit ka may Bible? Sabihin nyo, pag malapit na ako, ha? Sabihin nyo. Kasi maka-Diyos ako, eh. Shema, you shall love the Lord. Kasi ang ginawa nila, ito. So, naintindihan nyo, hindi literal yun, di ba? The word of God must be close to your house, to yourself, to your person, to your home, and to your children. Pero ang ginawa nilang literal. So sabi dito, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. So anong ginawa? Pakita mo yung picture. Ito hanggang ngayon ginagawa ng mga Hudyo. Kinuha nila yung Deuteronomy 6, 4, and 5, yung Shema, no? Noon hanggang ngayon ginagawa nila. Ginagay nila dito, binalupot nila, na parang Yossi, tapos ipinasok nila sa kahoy, tapos, ayun, itinali sa noo. Tinali sa noo. Sabi, itali sa noo, eh. Tapos, sabi, ipulupot sa inyong mga kamay. Yung pinulupot. Pinulupot. Literal, nakita nyo ang problema sa Word of God na hinaluan ng walang tunay na pag-unawa. Kundi, yan ang problema ng mga Pariseo na tagahawak ng salita ng Diyos. Na nung dumating yung Mesaya, sila may hawak ng salita ng Diyos na sinabi, ito ang tanda na dadating ang Mesaya. In fact, yung mga Sadducee, they knew exactly where the Messiah is going to be. Pero hindi nila sinamahan yung mga Magi kasi hindi nila nakita eh. So sabi, isulat sa hamba. So sinulat sa hamba, ito, this is interesting. This is what you call the mesusabs. Next. Yan. Nakalagay sa hamba, nilagay nila yung you shall love the Lord your God, the most important law, inilagay sa loob ng bakal, tapos nilagay sa hamba. Sabi, ilagay sa hamba eh. Nagtataka ba kayo kung ba't nakatabing yan? Kasi, di ba, pinagtatalo-talunan nila, ano yung pinaka-importante sa 613 laws? Dito, pinagtalunan din nila. Paano ba sinabi ilagay? Hindi naman sinabing horizontal o vertical. So, nagtalo sila. Sabi ng Pharisee, horizontal. Sabi ng Sadducee, vertical. Anong ginawa nila? Hindi ho ako nagbibiro. Totoo ho. Kaya pag nagpunta ka sa bahay ng mga Hudyo, ganyan na, ituwid natin. Why did you do that? Dapat yan, nakaganon. Kasi, hindi sila mag-agree. Ginanon nila. Ganyan po ka-babaw at kamali ang literal interpretation nila. Pero nung sumagot si Jesus, sinagot niya yung tamang Bible verse, pero nakikita natin na alam na nila yung sagot eh. Pero hindi nila alam ang tunay na ibig sabihin. And the Lord Jesus Christ, sa buong ministeryo niya, ang ginawa niya, itinutuwid niya yung mga maling pangunawa sa salita ng Diyos. Di ba? Sa maagang bahagi ng Mateo, pinapaliwanag niya, nakasulat, sabi sa inyo, ng mga inyong ninuno, na huwag kang papatay. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ibig sabihin na huwag kang pumatay, hindi ka na guilty. Kamuhian mo lang ang iyong kapwa. So, kinaklarify niya. The role of the pastor is exactly that, to clarify. Kaya mo hawak ang Biblia sa kamay mo para maliwanagan mo. Kaya dito tayo sa CCF, Tagalog, pinapakita natin sa inyo the last 3 years how to interpret the Bible verse by verse. Nakikita nyo na there is a particular interpretation. Sapagkat pag hindi mo ginanon, baka lumayo na nangyari na nga sa mga Pariseo at Sadduceo. Lalong-lalo na kung may masamang intensyon, lalong lalayo. Kahit walang maling intensyon, pag mali yung tinatawag na hermeneutics, wrong interpretation. Hermeneutics, ibig sabihin, the scientific interpretation of the Bible. Ibig sabihin, kukunin mo yung historical, grammatical, contextual meaning of Scripture. It's a science. Yung naririnig nyo sa pulpitong ito, every Sunday is like that. Hindi naman ho,
pinakamagaling, pero close to accuracy. Ito yung iniiwasan natin. At ito yung sinagot ng Panginoon. Na kahit na kanilang ipinulupot, itinali, iginapos, idinikit, sinuperglue sa kanilang sarili, hindi nila naiintindihan. In fact, sabi ni Jesus sa mga Pariseo at Sadyuseo, pawang, yung tinatawag na phylacteries, yung tinatali nila dito. Nagkomento ang Panginoon sa kanila doon sa Mateo 23. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata. Yun, yung kahon na nakita nyo. Pakita mo nga yung isang kaibigan ko, meron dyan yung mahaba. Yan. Palaparan sila. Malapad yun sa'yo. Mas malapad sa akin. Siguro, nag-uuntugan sila eh. Sabi ng Panginoon, pakitang tao. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. So, the Lord was referring to the Shema. The most important law na nilagay nila, pero naging pakitang tao at inahabaan ang palawit. Yung palawit. Sa laylayan ng kanilang mga damit. Gusto mo bang malaman kung anong nakakagalit sa Panginoon? Anong pinaka-nakakagalit sa lumikha ng lahat? Counterfeit religion. Misinterpretation of His Word. Yan, makikita mo sa Bible. God is angry. Bakit? Parang gamot yan eh. Yung gamot, nakakagamot. Pero pag yung gamot, peke o hindi maganda, nakakamatay. Yung gamot na dapat nakakagaling, siya ang nakakasakit. Ang salita ng Diyos na dapat nakakapagpabago, nakakapagbigay ng kaligtasan, siya pang nagbigay ng kamalian sa mga tao. Kaya galit na galit ng Panginoon doon sa tinatawag na counterfeit religion. At kaya galit na galit ng Panginoon sa mga Pariseo. Pagkatapos sa verse 23, makikita mo yung series of woes. Woe to you, scribes and Pharisees. Ano ba sa Tagalog yung woe? Walang may alam? Woe. Hindi ko alam. Pero yung, nako, ano ba kayo? Siguro, ganun. Grabe kayong mga Pariseo. 8 series of grabe naman kayo. Kayong mga pastor na dapat nag-aalaga sa tupas, siya pang kumikitil na para mga lobo. Grabe kayong mga pari na dapat nagsasalita ng katotohanan ay siya pang kumukuha sa katotohanan at ito'y binabaliktad para pagkaperahan. Grabe kayong mga Pariseo at ganyan, sunod 8 series of woes. The Lord Jesus Christ was hitting. Chapter 23, dadaanan natin yan. Ano ibig sabihin ng Panginoon na you shall love the Lord your God? The word love, kaya napaka-precise ng Hebrew at saka ng Greek, yung word na aheb. The Hebrew word for love is aheb. Hindi siya emotional lamang. Yung emotion ay pang-apat na layo. Ang number 1 na kwalifikasyon, karakter ng tinatawag na love for God must be an act of mind and will. Kahit ayaw mo, ginagawa mo. Hindi yung pag-feel mo lang. Ang pinakamalapit ko pong maikukumpara dyan na Diyos din ang nibigay, yung pagmamahal ng magulang, lalo na ang nanay sa kanyang anak na sanggol. Walang pakialam yan kahit inaantok yan, type niya, feel niya, trip niya, pagsisilbihan niyo yung bata. Di ba? May apo na ho ako, huwag niyong pagsasabi ha. And don't call me grandpa, don't call me lolo, call me papi. Yan po yung pangalan ko. Yung asawa ko, gusto niya maging lola. Sabi ko, kakahiya naman tayo. Biro mo, ang asawa ko, lola na. Okay lang siya. Hindi siya insecure. Ako, papi. Or, papong. Yan. Mga cute. Mahal na mahal po namin yung bata eh. Isusubo mo na lang eh. Ibibigay mo pa. That's the kind of love. Kahit puyat, kahit you will love. That's the kind of love. Pero yon, mababa pa rin yun kasi filial love lang yun eh. Actually, emotional love yun. The highest form is actually given by God. That's the kind of love. Napakataas na commitment. Commitment of choice. At ito ang hinihingi ng Diyos na pagmamahal mula sa iyo at sa akin. In Greek, kasi yung aheb, Hebrew word for love, the Greek equivalent is what? Agape. Agapao. The New Testament verb of love. It is intelligent, purposeful, committed, act of the will. Ibig sabihin, grabing pagmamahal, mahigit pa sa pagmamahal ng isang nanay sa kanyang sanggol na anak.
Yan ang pagmamahal na hinihingi ng Panginoon sa iyo at sa akin with all your, ano yan? Heart, soul, mind, and strength. May action pa eh. No? Gagawa natin ng kanta yan. Kuya Boy, gawin mo ng kanta yan. Gerald, with all your heart, soul, mind, and strength. Ibig sabihin yung kabuuan ng iyong pagkatao. Kaya mo ba yun? Ako, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Bakit? Ngayon, kung sasabihin mo, kayang-kaya ko yun, palagay ko, hindi mo alam, hindi mo pa rin naintindihan na ibig sabihin nun. This love is contrast to the emotion, yung emotional na pag-ibig ng phileo. Emotional yan. Emotional yan. Or the physical, sensual, erotic love of eros. Diba? Kasi yung Greek language, napaka-precise. Sa atin, ilan ang ibig sabihin ng salitang love? Love. Love. Love lang. Sa Pilipino ba, ilan ba ibig sabihin ng salitang mahal? Mahal, sweetheart, honey, honey bunch. Hindi, isa lang, pag-ibig, di ba? So, very precise. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung bang hinihingi ng Panginoon na pinaka-importanting kautusan ay kaya ng tao? Yes or no? No. Why? Supernatural. But it is possible for the Christian because of the Holy Spirit. At mapapansin mo na habang ikaw ay humahaba ang iyong buhay bilang Kristiyano, yung pagmamahal mo kay Lord, hindi mo napapansin, lumalaki. Maaring may mga aksyon ka na ginawa na hindi masasabing pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Pero pag ginawa mo yun, masama ang pakiramdam mo. Hello? Ikaw ba ganap na nakakasunod sa Diyos? Yes or no? Ganap pa, perfect. Sinong perfect dito? Sinong perfect na nagmamahal at sumusunod sa Diyos? Kung perfect ka, pulsuhan mo yung sarili mo. Kasi magiging perfect ka lang pag nasa lahat. Well, nobody's perfect. Pero lumalago yung pagmamahal mo sa Diyos last year compared to this year, bigger. Not perfect, but bigger. Pag minamahal mo si Lord, sumusunod ka sa Kanya, nagagala ka. Mapapansin mo yan. Bakit? Because the love for God is even a gift. The fruit of the Spirit is, hindi nyo alam, love. So pag naging Christian ka, the Holy Spirit comes into you, nagiging ang bagong nilalang, at ang bago mong nature is to love God. So if you do something na hindi pagmamahal sa Diyos, parang saliwa dun sa bago mong nature. But that kind of love, so with the command comes the abilities. Kasama sa kautusan, pinakamalagang kautusan ay ang abilidad. At hindi lang abilidad, kahit ang kagustuhang makasunod. So kung Christian ka, you know what? You love God. Sabihin mo sa katabi mo, I love God. Sabihin mo sa kanya, nagsabi siya, I love you. Kung sabihin niya, baka hindi mo kilala yan. I love God. You might not believe that. Ano? Pastor, minsan parang I don't love God kasi hindi ako masunurin. You love God. Why? When God loved you, He put His love on you. At ito yung binabanal ka niya at yung pagmamahal mo sa Kanya, pinapalaki niya. Siya mismo, action niya yun. Hello? Yan po ang katotohanan na napakaganda. Kaya isinagot ng Panginoon doon sa abogado, sa skribo, sa lawyer, ito, sapagkat pinatatamaan niya ang mga may hawak ng salita ng Diyos, na mga Pariseo, so-called God's people, chosen people. Tayo, God's chosen people tayo. Kaya pwede rin tayong batuhin ng Panginoon. Pag yung ating relihiyon o yung pagmamahal sa Panginoon ay isang relihiyong walang laman, kundi salitang peke. Ang gusto ng Panginoon ay tunay na pagmamahal sa Kanya, tunay na pagsunod sa Kanya. Sapagkat ang relihiyong walang laman ay ang kalaban ng tunay na espiritualidad. Diba sabi ko sa inyo, yan ang gamit ni Satanas para hindi mo talaga mahalin ng Panginoon, bibigyan kanya ng religion. Alam mo yung religion? Religion versus loving God. Magsimba ka ng
twice a day. Maglakad ka ng palahod. Mula sa likod hanggang sa harap. The next day, maglakad ka ng palahod. Sabukan mo ng jackstone. The next day, sabukan mo ng jackstone tsaka bubog. Tinik, makahiya. Pero pag uwi mo, magkakasala ko ulit. Wala sa Lord yung mga sacrifice na yun. God prefers love for Him. Ano ba yung love for God? Yung tunay na sumusunod sa Kanya. Ayaw niya nung empty religion na katulad na ginagawa ng mga Pariseyo. Ngayon, ang tanong natin, paano natin mamahalin ng Diyos? Anong basihan? Well, ito po, napakahirap, pero alam niyo na ang sagot. We love God. Pinapaliwanag ko lang yung ibig sabihin ng kautusan na yun, kasi malabo dun sa mga Hudyo eh. Imbis na sunod, nilagay sa noo. Ito po yung ibig tunay na sabihin nun. We love God the way God loved us. Mamahalin natin ang Diyos na katulad ng pagmamahal niya sa atin. Paano ba tayo minahal ng Diyos? Namatay siya para sa atin, di ba? Wow, ang bigat nun. So God wants your heart, God wants your soul, God wants your mind, God wants your body. At yan ay ginagawa niya for us. Huwag ka mag-alala, hindi mo kaya yan, pero may nakita ka ng yung mga martyrs, all the disciples, what happened? All of them died, pinatayan. Itiwalag mo, itatwa mo si Jesus, patayin niyo na ako. Sabi ni Pablo, ang request ko lang, ipako niyo ako sa krus, ang request ko lang, patiwarik. Mas masakit. Para hindi ako karapat-dapat na lahat yan namatay. May sermon na ako dyan, inisa-isa ko yan kung paano namatay yung mga yan Tatandaan yun? Laki na tatandaan, ano? Isa lang ang hindi namatay, si John. How did God love us? With His whole heart, soul, mind, and strength. And that's how God wants us to love Him. Hindi yung peking pagmamahal. Minamahal mo ba siya ng ganon? Sisay, konti lang. Huwag ka mag-alala, lalaki din yan. Yan ang pagbabanal, yan ang pagmamature. Don't worry, God will make you love Him that much. Na iniisip ko, paano bang comparison niyan dito sa mundo? Alam nyo, meron ko nakita na parang na-compare ko dun sa ganung klaseng pagmamahal. Meron pong lindol sa China, ilang taon na nakarara. Tapos may nahukay sila. Ang daming patay, libo. Tapos yung mga sundalong Chino, yung mga inaano nila, yung mga nasa ilalim na natabunan. Tapos meron siyang ginagawa, buhay pa ba? May kinalog siya, lahat patay Nung kinalog niya isang nanay, nakaganon, isang babae, hindi gumalaw, patay na, malamig na Pag ako, patay na to. Biglang may umiyak. Patay na yun. Binalikan niya. Yung pala, hinukay nila, nakita nila na yung nanay na natabunan, pinonteksyonan yung anak niya. At ilang araw na kasi nakabaon Paano nabuhay? Pinapakain niya ng kanyang gatas at ng kanyang dugo. Ito yung kwento, hindi ko nabasa yung literature, pero sabi, nabuhay yung bata. So nung kinalog yung nanay, malamig na, naaagnas na, medyo matigas na, pero yung bata buhay, umiyak. Ito na, may picture ako Pumunta ako doon para sa inyo lang. Yan. Hindi ako pumunta doon. So nakita nila na buhay. So yung nanay, yung ikinamatay niya, protecting his child. That's the kind of love God gave us. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatuhan kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the kind of love. When you say, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Habang tayo po ay lumalago bilang mga Kristiyano, hindi man perpekto, yan ang nagiging karakter ng ating kagustuhan. That's what you want. That might not be what you always do. Maaring hindi yan ang lagi mong ginagawa. Pero pag hindi mo nagawa, nalulungkot ka. Sino dito ang hindi laging perpekto ang pagmamahal sa Panginoon? Lahat tayo, di ba? Pero sino dito na laging yung puso mo nagdurugo when you disobey and you don't love God? I think that's the sign of a growing Christian. So ang sabi, ang isang tao, ang sabi ng Panginoon, nililiwanag ko pa rin po yung sagot ng Panginoon kasi hindi nakuha ng mga Pariseyo Sabi ni MacArthur, the distinguishing mark
of saving belief, yun daw totoong pagkakaligtas, ay nagpapamalas ng pagmamahal sa Diyos at lumalagong pagmamahal sa Diyos. Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas na o tumanggap sa Panginoon, pero hindi lumalago yung pagmamahal mo sa Kanya at sa Kanyang salita, ang sabi sa Santiago, kumapit po kayo, medyo mabigat yung sinabi ng Santiago para kang demonyo. Sabi po kasi, sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Naniniwala ka na may iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man, naniniwala din, hindi worship Meaning, naniniwala na mayroon Diyos at nangangatal pa. Sabi sa English, you believe that there is one God? I'm a Christian, I'm from CC, I believe in God, but you don't love God. Well, even the demons believe and tremble. But do they love God? The demons? No. So napaka-importante ng sagot ni Jesus. Maaaring naniniwala kang may Diyos, ngunit kung ang relasyon mo sa Kanya is not a relationship of love, we are no different than the demons. Na naniniwalang may Diyos, ngunit hindi nagmamahal diyan sa Diyos na iyan. At yung pagmamahal na sinasabi ng Diyos na pinaka-importante sa lahat ay isang regalo. It's a gift. Just like salvation, ba't ka naligtas? Dahil ba gwapo ka? Kamukha ka ni, alam niyo na kung sino yun? Banal ka? Maka-Diyos ka? No. While we were yet sinners. So yung salvation is a gracious gift from God. Sanctification, pagbamanal, yung hindi makalupang pagmamahal sa Diyos. Loving God with all your heart, soul, mind, and strength. It's also a gift. Given more and more to a Christian as you grow. Yan pa po ba kayo? Kaya sinasabi niya, ito yung pinaka-importanting batas. Kasi mula dyan, dadaloy ang buong Biblia. Sabi po ni John MacArthur, I will read in English and I'll Tagalize. I believe that the transforming new creation that takes place at salvation, no, nung nag-save ka, produces a new will, a new desire, a new attitude. If anyone is Christ, is a new creature. A new attitude deep within the person that can best be described as love for God. So ito po yung evidence that you're a true Christian, you have a growing love for God. So, kakalakip ng kautusan na mahalin ng Diyos ay kakayahang mahalin ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Pag sinabi ng Lord, you will love your God, together with that command is the ability, nay, the propensity and the desire to obey. Ang tunay na Kristiyano, yan ang magiging niyang bagong kagustuhan sa supernatural act as a gift from God. So huwag ka mag-alala, lalago ka rin. Sabi sa Juan 14, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin niya ang aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagtulong sa akin. Ito, sabi sa verse 38, ang pinakamalagang utos. That's the answer. That's the first and great commandment. Last point, pagsunod sa buong Biblia. Hindi tinapos ni Jesus ang sagot doon sa nang bibitag na lawyer, sinabi niya pa, hindi ko lang sasagutin sa iyo ang pinaka-importanting batas sa Biblia. Sasabihin ko rin sa iyo ang aplikasyon ng pinaka-importanting batas sa buong Biblia. I will not only tell you the most important command in Scripture, I will also tell you how to put in practical action that command. So sinundan niya sa verse 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. It seems like a command. Para na naman siyang utos. Ngunit gaya ng utos na mahalin mo ang Diyos, hindi siya utos kundi ebidensya. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal sa Diyos. Hindi ka nagiging Kristiyano dahil nagmahal ka muna sa Diyos. Kaya ka naging Kristiyano kasi inamin mong ikay makasalanan na hindi kayang tumigil sa kasalanan, na hindi kayang magmahal sa Diyos. And because you repented and beat your chest, Lord, help me, tulungan mo ako. Kasalanan ko, hindi ko nga matigilan, mamahalin pa kita. So nung nagrepent ka, sabi ng Lord, I'll make you mine and I'll give you love. The fruit of my spirit in you is love. So pag naging Christian ka, ang nagiging ebidensya naging Christian ka is love. Ito ngayon yung kasunod. And if you are a
kung naging Christian ka, you will love God. Mamahalin mo ang Diyos. Automatic yan. Unti, iba matigas ulo, medyo matagal, pero you will love God. It's in your nature. And if you love God, automatic, you will love others. That's the whole Bible. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Baka mamaya, para ka interesado, hindi naman talaga baka. Kasi sa akin, na-excite ako dito eh. Yung 613 laws, divided into 248 and 365, divided into menial and venial, is only 1 and 2. Sabi nila, the result of your love for God, which God Himself gave you, ang resulta ng pagmamahal sa Diyos, kung saan Diyos din ang nagbigay sa iyo, na mahalin siya, kalakasan at pagnanasa at kakayahan, ang resulta niyan ay ang pagmamahal sa iba. Wow! Ang daming free. Well, but you have to cry out and appropriate. Yung tinatawag, ano? The first is not possible without the second. Hindi mo pwedeng sabihin mahalin mo ang Diyos na hindi susunod na mamahalin mo ang kapwa mo. Again, ebidensya na mahal mo ang Diyos na mamahalin mo rin ang kapwa mo. Sabi yan sa unang Juan 4:20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Subalit, napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. You are not a Christian. Again, hindi to perfection. Hindi ko sinasabing lahat ay mahal mo. Pero, hindi ba na naging Christian ka, lahat galit ka, pero ngayon magalit ka sa isang tao, maya-maya may kurot, may guilt. The Holy Spirit is saying, psst! Di ba Christian? Di ba minahal kita? Di ba kahapon nagsorry ka sa akin? Ba't ngayon may nagsusorry sa'yo? Ayaw mong patawarin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakautang. Gaya rin yan. Panalangin ng Kristiyano yan. So, when you're a Christian, you say sorry to God. When you say sorry to God, hindi mahirap magpatawad ng iba. So when you love God, you love others. Nandiyan pa po ba tayo? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Hindi ka nagpapakita ng ebidensya na nabigyan ng regalong pagmamahal sa Diyos kung hindi ka rin nagpapamalas ng regalong pagmamahal sa iyong kapwa. Again, hindi perfection. Ha? You still hate, di ba? Sabi ng mga babae, amen. Sabay tingin sa asawa. Pero less and less. Ano? Hindi mo na siya gustong patayin. Tinatakpan mo na lang ng una ng kanyang mukha sa gabi. Pero binabawi mo. Huwag kayong nagbibiro lang po ako. Okay, so you will love others. Naku, ang hirap na naman yan, love others. Ano? Dito, nagmamadali na po ako. Ito na naman yung jeepney. Tumigil siya, okay lang tumigil. Tapos yung kanyang dabarkads, tumigil din. Hindi dito, dito. At hindi dito, ganun. Saan makadaan, Gerald? Tapos nagkwentuhan sila, pare, patay mo muna yung makina mo. Sa akin, gusto, may papalit ka ba? Sabi ko, I love you. Pero alam niyo, yung tatay ng misis ko, favorite ko yun, yung mga jeepney driver. Yung si Kernel, yung tatay ni Jaja, sabi niya, alam mo, EJ, yung mga jeepney driver. Kaya tumitigil sa gitna yan kasi, unang-una, sisingitan sila nung hindi nakapila. Pangalawa, napapansin mo may mga jeep na walang sakay? Tumatime yan sa factory, 5:00. Pag hindi nila naisakay, lumala sa factory, 5:00, walang boundary yan. 4 anak niya, 5 anak niya. Alam nyo, from now on, hindi na ako ganun kagalit sa kanila. Why? Sympathy, compassion, empathy. God-given. And more, your life is manifested by that. Magalit ka man sa kapwa mo, maaalala mo. Ako nga eh. Saan ako pinulot ni Lord? Kahapon nga eh. So, love for God, you will love others. How? Paano? Ayun. Di mo ba nakikita? Paano? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng, may example na naman. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal mo ba yung sarili mo? Mahal mo ba yung sarili mo? Pag nagugutom ka, anong ginagawa mo sa sarili mo? Pinapakain mo. Sinusubuan mo pa. Di ba? Pag hubad ka, anong ginagawa mo? Sana, dinadamitan. Sana. Dinadamitan mo pag nakahubad ka. Pag masakit katawan mo, anong ginagawa mo sa sarili mo? Minamassage mo. Di ba? Pag mahaba ang buhok mo, anong pinapagawa mo sa sarili mo? Ginugupitan mo. You love yourself. So sinasabi, no problem.
Love others as you love yourself. Ito po ba ay madali? No, mahirap. Pero ito na yung bago mong nature. Natatandaan mo ba? Siguro matagal ng panahon na nakararaan na meron kang natulungan na hindi mo naman kaano-ano, maaaring hindi mo katulad. Pero tinulungan mo siya na parang gusto mong pagtulong sa iyong sarili. Wala naman siya may ibabalik sa'yo. Binigyan mo lang. Ano naramdaman mo? Di ba maganda? You know why? Because God wired you. Na yung tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagsunod sa kautusan na mahalin ang iba. At nasubukan mo na rin ba ng mag-shopping para sa iyong sarili nang walang humpay? Parang walang kinabukasan. Di ba? Yung pinamili mo, maya-maya sawa ka na. Pero yung pagtulong mo sa taong nangangailangan na walang abilidad na maibalik sa'yo, yung ala-ala nun hanggang ngayon napapangiti ka pa. Hindi ka naman nabayaran. Hindi ka naman naparangalan. Hindi ka naman nabalikan. Bakit hanggang ngayon napapangiti ka pa? Because God wired us that if we obey His command to love Him and to love others, it is our greatest joy. Hello? Pero kaya lang, matitigas ulo natin eh. Hindi po ako nagsesermon ng pababa. Ako po, nakakalimutan ko din yan. Kaya gustong-gusto ko to eh. You love others, you will see that, number one, evidence that you're a Christian. Number two, God's joy is with you. This is supernatural. Only a born-again Christian can do it. Bagong wiring. Kahit gusto mong kumaliwa, mamuhi, kakanan ka. Gaganong ka. Parang yung sasakyan na, ngayon sasakyan ko, meron na namang kiling. Pag binitawan mo, kumikiling sa kaliwa. Sabi nga ni Rico J. Puno, kiling. Nothing more than kumikiling. Kahit anong gawin mo, kumikiling. Kahit pag ganun yung kikiling. Ang kiling ng Kristiyano, magmahal. Maaring mamuhi ka, pero hindi mo. That is against your nature, kaya sama ng pakiramdam mo. May nagalit sa'yo, hey! Sorry. Parang ikaw yung, Mami, Lord, sorry. Bakit? Dati nanghihi ka eh. Sana babalikan ko pa bukas yun. Iisahin ko pa. Hey, uli! Ngayon gusto mong bawian. Why? Yung killing mo is your new nature. That is Galatians 5. The fruit of the Spirit. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. And sabi ni Lord, the whole law is on love. So, ang nililiwanag ko po dito, before we go to our last verse, ang pinakamahalagang utos ay binigay sa atin na mayroong kalakip na kakayahan. At pag ito'y ating ginampanan, if we do not quench the Holy Spirit, makikita natin na hindi lang tayo sumusunod at nagmamanifesto tayo na tunay na mga anak ng Diyos, tayo rin po ay makakaranas ng tunay na kagalakan. At sabi ng Panginoon, on these two commands hang all the law and the prophets. Wow, that's the whole Bible. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay, nakabitin ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng propeta. Talaga? Bakit? What is the whole law? Ano ba yung sa kanilang konteksto? What is the whole law? That's the Decalogue, the 10 Commandments, not the 613 invented. That, sabi na, ang buong kautusan, the 10 Commandments, nakasalalay in loving God and loving others. Why? Sino dito memorize ang 10 Commandments? Bibigyan po namin yan ng extra CD. Why? If you love God, sabi, loving God, lahat ng batas ay nakasalalay. Alam mo yung 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag mong sasabihin ng pangalan ng Diyos na may kalapastanganan, yung igalang ang araw ng Sabat. Kung mahal mo ang Diyos, magkakaroon ka ba ng ibang Diyos? No. Kung mahal mo ang Diyos, magkakaroon ka ba ng Diyos-Diyosan? Hindi. Kung mahal mo ang Diyos, lalapastanganin mo ba ang kanyang pangalan? No. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo ba igagalang ang araw ng Sabat? Ba't ka nandito? Because you love God, right? I hope so. That's the first part of the Decalogue. Love God, there is no more need for the first 4 commandments. Because you will not do those things. The second part of the Decalogue, the 6 commandments, kautusan, batas patungkol sa tao naman. Yung una sa patungkol sa Diyos. Kung mahal mo ang
iba. Love God, love others. If you love others, kung mahal mo yung kapwa, iyo ba lalapastangayin ang iyong magulang? No. Commandment number 6. Papatay ka ba? Will you murder? If you love others? No. Law number 6. Will you commit adultery? If you love others? No. Commandment number 7. Will you steal? Magnanakaw ka ba? No. Commandment number 8. Ikaw ba ay magbibigay ng maling pahayag laban sa kapwa? Bear false witness? Number 9. No. If you love others. Will you covet? Hahangarin mo bang nakawin ang asawa at mga ari-arian na yung kapwa kung mahal mo yung kapwa? No, saan sinasabi? Kung mahal mo ang Diyos, hindi na. All the laws is no more needed in the first part of the Decalogue. If you love others, all the second part of the Decalogue of the law is not anymore needed. If you love others, you will fulfill the law. Nandiyan pa po ba tayo? And that love is a gift. How? You read your Bible, pray every day. Hindi mo napipiliting magmahal sa Diyos. Mamahalin mo siya kasi yan na nga ang wiring mo eh. Mangyayari yan. Okay, sa pagwawakas. Gusto ko lang pong ipako ng husto ang kritikal na kaisa-isang utos. Ni-research natin, sige, kung ang pinakamahalaga at ang pinaka-importanteng utusan na mahalin ng Diyos, paano? Kung nga, mamahalin ang Diyos. Di ba sinabi ko sa inyo, ang itsura ng tunay na pagmamahal sa Diyos, di ba? Aheb at saka agape. Description. Tapos sabi natin, how do you love others? Ask yourself, how? Pero hindi ko sinabi sa inyo, how do you love God? Ngayon, marami nagsasabi, how do you love God? You give me your money, you love God. Sabi ng maraming false teacher. Gusto kong iwanan sa inyo sa ating pagwawakas. Ano ba sabi sa Bible? Sabi sa Bible, hindi sabi ko, hindi sabi ng mga kung sino-sino, mga Poncio Pilato, Judas Barrabas Estas. Kasi ang dami yung interpretation na mali. What does the Bible say? Para nang galing mismo sa Diyos kung papaano siya mamahalin. Sabi ng misis ko, you ask me how I want to be loved. Hindi ko kailangan ang limpak sa lapit. Hindi ko kailangan ng mala-artistang asawa. Ang kailangan ko ay mapagmahal, malambing. Yan. So, I have to listen dun sa definition niya kasi maraming asawa, hindi mo nga ako nakikita, pero ginagawa ko ito lahat para sa'yo. Does the wife feel loved? No. May wala na siya ng asawa niya. Tataka siya. Kasi yung definition mo ng love, iba dun sa definition nung minamahal mo. Dong. So, importante that we get from the Word of God. Because now I know you want to love God, di ba? Right? Amen? Siyempre, kasi number 1 law yan eh. How? Ayan ang importante. Yan. So, doon po tayo magtatapos. Sabi sa John 14, sumagot si Jesus, this is how you love me. My definition, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. This is not emotional love. This is what's called volitional. That is why you have to love God with all your mind, soul, heart, and strength. Kasi yung emotional, wala naman yan eh. Emotional lang yan eh. Pero love to God is obedience. Nasa 10 Commandments na yan. Sabi niya sa Exodo 20, the chapter on the 10 Commandments. Ako ang Diyos na mapanibugho pag pumatol ka sa Diyos-Diyosan. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kutusan. Deuteronomio 7:9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng, watch this, sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod. Mapapansin mo, when God talks about loving Him, it is always followed by obeying Him. Hello? How do you love God? You obey Him. Sabi niya. Sa Kanya mga tuntunin, pinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Ikaw ba ay sumusunod sa Diyos para maligtas? Hindi. Ikaw ay sumusunod sa Diyos dahil ikaw ay ligtas. The evidence of loving God is obedience. That's why God is saying,
if you truly love me, you will obey me. As evidence of your true connection to me. Sabi sa Nehemiah 1:5, O Yahweh Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Jesus himself declared, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Do you want to show God you love Him? Gusto mo ba yan? Gusto mong alam mo, minsan mga lalaki, kino-compare ko. Pag may nagawang kasalanan, bibigyan ng bulaklak na mumurahin na. Minsan napulot pa dun sa sukat. sa Loyola. Ba't may corona yung binibigay mong bulaklak? Kasi may kasalanan. Kung gusto mo talaga ako mahalin, sunodin mo yung utos ko. Umuwi ka maaga para man lang kumain tayo magkasama. Pakinggan mo ko. Amen, mga girls? So, ganun din ang Panginoon. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking... So, ang question ko, do you want to show your love to God? I'm trying to be very practical. Know His will and obey it. Gusto mo talagang masabing mahal mo si Diyos? Unang-una, alamin mo muna yung kanyang kagustuhan. May nagtanong. Isang tanong na hindi naman talaga dapat itanong, ngunit itinanong. Ano ba ang dapat gawin na mas marami ng Kristiyano? Magdasal o magbasa ng Biblia? Parang isasagot mo, siyempre, magdasal, di ba? Para mas banal eh. Ang sabi ng isang theologian, no. Mas maganda, magbasa ka ng kautusan ng Diyos para maalis mo ang mga panalangin na hindi naman pala panalangin kanais-nais sa Diyos. You will eliminate a lot of needless prayers. Sabi mo, Lord, itong pinapanalangin ko, I know, this is according to your will. Nabasa ko sa Psalm eh. Nabasa ko sa Galatians eh. Na this is your will. So if you want to please God, know His will. Read your Bible, pray every day, and you will obey Him. Sabi sa unang Juan, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Kaya po tayo dito sa 3 o'clock service. Napansin nyo, we are now in chapter 22 of Matthew. 3 years. Wala po kahit isang verse na tayo tinalunan. Iniisa-isa natin. Para malaman talaga natin ang lahat ng sinabi ng Panginoon para tayo makasunod ng tama. Eto bang, pag ginawa mo ba to? Perpekto ang iyong pagsunod. Perpekto ang iyong pagmamahal? No. Pero nauunawaan ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa Roma 7, ang gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Ang akin namang ginagawa ay hindi ko gusto. Ibig sabihin, there is a tension. Pero more and more, sumusunod ka sa Kanya. You strive. Hindi lang yon, ikaw ay nagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Sasabihin mo kasama ng mga psalmist, O Diyos, ikaw ang akin Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. The more you obey God, listen to me, halos tapos na po tayo. Habang sumusunod ka sa Diyos, lalo kang makakasunod sa Diyos. Kasi while the Holy Spirit is empowered, yung paglabag lalong sumasakit, which now gives you the ability to obey more and to hate sin. At dahil dyan, mauuhaw ka sa mga katuruan ng Diyos. At dahil nauuhaw ka, iinom ka at mag-aaral ka pa ng Biblia. At habang nag-aaral ka ng Biblia, lalo ka magkakaroon ng abilidad na makasunod. Sasabihin mo katulad ng sinabi ng psalmist, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day long. At kung mahal mo na ang kanyang salita, ito iyong inahanap-hanap, lalo mo siyang mamahalin at lalo mo siyang susunodin. Sabi nga sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po yumukol lahat.
Alam ko na kahit mabigat itong mga theological reality na ating pinag-aralan, alam ko sapul ka sa puso, sapagkat ito ay laman ng puso ng isang Kristiyano. Ang ating tunay na kagustuhan, ang pinakamalalim na hangarin at pinakamalalim na kagalakan ng Kristiyano ay mahalin ang kanang Diyos at makasunod. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, na sa dami po ng aming nalalaman, minsan nagpapamalas pa rin po kami ng hindi pagmamahal sa inyo. We are guilty. Umaamin kami. At kami po humihingi ng saklolo. Tulad din ng hingi namin ng saklolo na kami sagipin ninyo at kami nga'y sinagip ninyo. Dadapat kulang na kulang po kami ng kabutihan. Ngayon naman sagipin nyo kami sa aming kakulangan ng pagmamahal at pagsunod sa inyo. Kami po ay nagkukumpisal bilang isang simbahan na sobra-sobra ang aming kakulangang maging mga taong masasabing mapagmahal sa kanilang Diyos na lumikha. Ngunit may pangako ka, Lord, na yung sinimulan mo sa amin, iyong gaganapin. Kung kami po may ginagawang hindi kaaya-aya sa inyo, convict us, Lord. Discipline us. Pero sana hindi po kami manghina. Bagkus tumakbo po kami sa aming mga prayer room at magdasal at magbasa ng Biblia bilang sangga sa aming katigasan ng ulo. Magkumpisal, magbasa ng Biblia, at humingi ng tulong. Tulong na ininyo po ipinangako. Para pagbabalik mo, masasabi mo sa aming individual. Alam mo, EJ, palpa ka pero mahal mo ako. Nakikita ko eh. Matigas ulo mo, mahina. Pero nakikita ko na talagang mahal mo. Sapagkat nagsumikap ka. Pag susumikap, nagaling din sa akin. Then I will honor you, will praise you throughout eternity. We love you, Lord, because you first love us. Ito pong aming dasal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin.